Well, una sa lahat, parang ang pinaka-importante sa lahat is dapat lumago ang ating ekonomiya. Yun ang pinaka-importante sa lahat. So bagamat umuutang tayo, dapat magamit ng tama ang utang such that lumago ang ating ekonomiya. Diba? Kasi hindi dapat mapunta tayo sa isang sitwasyon na umuutang tayo pero yung utang na yan ay nagiging behest. Diba? So yun ang hindi pwedeng mangyari. At obviously ang mga pinag-uutangan natin ay para sa mga bagay na talagang kailangan natin, tulad ng mga railway, di ba? Sino naman ang hindi nangangarap na magkaroon ng isang modern railway system dahil tayong lahat ay sawang-sawa na sa traffic, di ba? So, yun ang mga pupuntahan ng mga inuutang natin. So, yun ay inaasahan natin na magpapamodernize ng ating ekonomiya. So, and at the same time, habang lumalago ang ating ekonomiya, ang ating deficit ay lumiliit over time. So, kung during the pandemic ay umabot yata ng lagpas 7% ang ating deficit, ang ibig sabihin ng deficit ay sobra sa kita ang gastos natin. Pero sa ngayon, nakikita natin na dahil tama ang direksyon ng ating economic managers ay lumiliit ang ating deficit. So, kung ipapagpatuloy natin ang ginagawa ng ating DBCC, by the time this administration ends, ang nakikita natin na deficit ay 3.7% na lang. So, yun ang siguro dapat tignan natin, that we are heading towards the right direction. So yun po, and at the same time ay patuloy sa pag-improve ng pangongolekta ng buwis. As much as possible, ayaw natin ng bagong buwis kasi ang dami naman talagang buwis na nandyan na hindi lang talaga natin nakukolekta ng maayos. So yun ang I think nagiging direksyon naman ng ating DOL. This representation. Yes, Mr. Speaker. Thank you. Your Honor. Siguro gusto ko lang linawin para yung mga nakikinig sa ating mga kababayan natin, no? You mentioned a while ago during the interpellation of Kong Bordado, our budget for next year 2025 is 6-point-something trillion. Am I right? That is correct, Mr. Speaker. 6.352 trillion pesos, Mr. Speaker, Your Honor. And the projected income for 2025 is 4-point-something trillion. Is that correct? Mr. Speaker, total projected revenues is 4.644 trillion pesos. So we have a deficit of 1.6 trillion, something change, right? 1.537, Yeah. Mr. Speaker. Gusto ko lang malaman, Mr. Chair, no? Mr. Speaker, sa ating magaling na Madam Sponsor, I heard, if I'm correct, no, you mentioned na our borrowing will be amounting to 2.5 and change trillion. Am I right? That is correct, Mr. Speaker, Your Honor. So, Mr. Chair, no, siguro, please enlighten us, Mr. Speaker, Madam Sponsor, bakit may sobra tayong almost 1 trillion? Para lang malaman natin mga kababayan. Ano yung difference na yun? So mas malaki po ang expected natin na spending kumpara sa ating kikitain. Yun ang tanong natin. So, ang tawag po natin dyan, pump priming. Yan po ay isang Keynesian principle. Matapos po ang Great Depression sa Amerika, matapos po ang World War II, nung sinabi ni John Maynard Keynes, para palaguin natin, para makabangon ang ekonomiya, ay kailangan gumastos ang gobyerno dahil merong tinatawag na multiplier effect. So, ganito rin ang konsepto, kailangan gumastos ang gobyerno sa mga programa na merong
multiplier effect. Ibig sabihin, sa pisong ginagastos ng gobyerno, dapat mas higit pa sa piso ang nagiging suma total in terms of output. At dahil dyan, in the end, ay lalago tayo. So yun ang konsepto ng pump priming. So kumbaga, pinopromote natin ang growth when government spends. So yun po, and especially dahil nanggaling tayo sa pandemic, pinopromote natin ang economic recovery by spending. That will lead to my second question, Mr. Speaker, no, to Madam Sponsor. So, can you confirm that more than 13% of the proposed budget is to service our debt burden? This makes debt interest payments the second biggest contributor to the budget growth. Is that correct? Yes, that is correct, Mr. Speaker, Your Honor. And do you know how much that will go to our debt payment or debt servicing? About 800 or 848 billion pesos, Mr. Speaker, Your Honor. And my record says 876.7 billion. Parang mababa yung ano nyo. Mas gusto ko yung sa inyo, mas mababa ang ano nyo. To be exact, 8